sumayaw sa ilalim ng araw. Hawak-hawak ng kamay, isigaw ng sabay-sabay kabayawan. Kabayawan, lupang-luhaw sa pag-ibig, lupang-luhaw sa pag-ibig, naghihintay sa halik ng langit. Lupang-luhaw sa pag-ibig, lupang-luhaw sa pag-ibig, naghihintay sa halik ng langit. Maligan sumayaw sa ilalim ng araw. Hawak-hawak ng kamay, isigaw ng naman kabayawan. Kabayawan, 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 mundo natin hati-hati, pag-isahin natin muli. Maraming salamat po. Tropical depression! Duterte! Nako, maraming salamat po dahil tapos na ang yung ating mga performances. Ngayon, hindi pa tayo natatapos. Oo, walang aalis. We're going down to business na. Yes. Ito talaga ang prayer rally na gagawin natin ngayon. So, ladies and gentlemen, my name is Dax Martin. My name is AJ Tamisa. And my name is Shakib. Kami po ay nakikiisa sa ating Pangulong Duterte. Bring him home! 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 Duterte! Duterte! Maraming salamat and God bless you Maraming guys! salamat! Wala pong aalis. Guys, it's permission. Tayo rin po ay sinasabayan sa 17 pang mga lugar, Luzon, Visayas at Mindanao! At isa lang ang ating panawagan, isa lang ang ating panalangin, at yan ay kanilang ibalik ang ating pinakamamahal na Tatay Digong! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Maliban sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, sumasabay rin po sa atin ngayon ang mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya ipakita natin sa buong mundo ang ating pagkakaisa. Lahat mag-ingay!
Lahat dito mga kapartners, mga kababayan, wala tayo dito sa liwasan dahil sa ayuda. Tama? Wala tayo dito dahil sa mga artista. Nandito tayo dahil mahal natin si Tatay Digong. Walang ibang ginawa ang ating dating Pangulo kundi mahalin ang Pilipinas. Tayo'y nagkakaisa ngayon dito para ipahayag sa buong mundo ang ating pagmamahal sa ating dating Pangulo. At nais natin na maibalik siya muli sa ating bansa dahil siya ay dinukot, siya ay illegal na pinapunta sa ibang bansa. Ang sigaw natin mga kababayan, hustisya para kay Tatay Digong! Hustisya para kay Tatay Digong! Hustisya para kay Tatay Digong! At ngayon, partner, para simulan ang ating programa, Bring Him Home, a prayer for Tatay Digong. Inanyayahan ko po ang lahat na tumayo po tayo para sa ating panalangin at susundan po ng pagganda ng pambansang awit ng Pilipinas. I pray you'll be our eyes and watch as we and help us to keep wise in times when we don't know. Let this be our prayer as we go away. Lead us to a place, guide us with your grace to a place where we'll be safe. I pray you'll find your light and hold it in our hearts. When the stars go out each night, remind us where you are. Let this be our prayer. When shadows fill our day, lead us to a place, guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. so young, sense of your presence, just the giants miracles, oh,
and watch us fall. We hope it's so rare. Another side's let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child, Just like every child needs to find a place. Guide us with your Isang malakas na palakpak para sa mahal nating Pilipinas! Yan naman yung pinakamalakas nating palakpak para sa ating bansa! Ipakita natin ang pagmamahal sa ating bansa. Iwagayway ang ating watawat. Ang mga Pilipino ay nagkakaisa sa hapong ito para manalangin sa ating makapangyarihang Ama, para sa ating Tatay Digong. Hindi niya tayo iniwan ng mga panahon na siya ang namuno sa Pilipinas. Tama ba? Lahat sinalo niya para sa ating lahat. At panahon na ngayon para tayo naman ay hindi iiwan ang ating Tatay Digong. Bring him home! 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 At syempre, kapartner Atmar, hindi lang tayo dito sa liwasan dahil tayo po ay sinasabayan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas, at Mindanao. At syempre, kapartner Atmar, hindi tayo iiwan ng ating mga kababayang OFWs. Kaya shout out sa lahat ng mga OFW na sinasabayan tayo sa ating Facebook Live, paging sa ating YouTube Live. Mabuhay ang ating mga OFWs! Nakita natin mga kababayan sa Netherlands, hindi nila iniwan si Tatay Digong. Tama po ba? Ganyan kalakas ang suporta na tinatanggap ni Tatay Digong kahit saan man siya magpunta. Kaya hindi tayo mag-aalala. Tama? Dahil may kasama si Tatay Digong. Nagtataka ang international community dahil ang gobyerno natin ipinadala si Tatay Digong. Pero ang mga Pilipino lumabas, ipinakita ang pagmamahal sa ating dating Pangulo. Nagtataka sila kung bakit ipinadala sa banyagang bansa ang ating Pangulo na nagdulot ng magandang epekto sa bawat Pilipino. At ako tayo magpatuloy, kapartner Atmar, maaari na po tayong makaupo. Once again, lahat po tayo dito ay nandito sa liwasan dahil tayo ay naniniwala sa mga programa at nagawa ni Tatay Digong sa loob ng 6 na taon. Tama po ba? Ang bawat sa atin, isa sa atin, merong kanya-kanyang testimonya kung bakit niya gusto si Tatay Digong. Kasi kung totoo pang kriminal si Tatay Digong,
Hindi magkakaisa ang mga Pilipino ngayon, tama? At nakikita ko, Kapartner Admar, punong-puno ang iwasan. Kaya mag-ingat tayo dahil baka may mag-picture ng mga bakanting upuan. Siguraduhin natin, ipakita natin ang ating lakas at ang ating suporta kay Tatay Digong. Tatanungin natin, Kapartner Admar, kailan kayo naramdaman ninyo masig kayo sa Pilipinas? Kailan? Parang ang hina. Anong administrasyon? Duterte! 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 Pero mga kababayan, ano po ang ginawa nila sa tanging presidente na nagparamdam sa atin na tayo ay Pilipino? Ano po ang ginawa nila sa presidente na ipinaramdam sa atin na ligtas tayong maglakad sa kalsada kahit gabi, kahit madaling araw? Anong ginawa nila sa presidente natin na sinugpok ang CPP, NBI, NDF, sinugpok ang iligal na droga, sinugpok ang kriminalidad? Sabi ni Vice President Sara Duterte, kidnapping ang ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya nung panahon na si Tatay Digong ay tumayo para sa bawat isa sa atin, sino po ang tatayo ngayon para kay Tatay Digong? Sino ang tatayo para kay Tatay Digong? Siya sa loob ng 6 na taon, tumayo siya para sa bansang Pilipinas. Panahon naman natin ngayon na tumayo para kay Tatay Digong at para sa Pilipinas. Kaya ang sigaw ng taong bayan, bring him home! 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 Lahat po tayo nasaktan sa galiwa nila kay Tatay Digong. Tama po ba? Sino ang hindi nakatulog dito? Lahat po tayo nag-abang. Ipinabalita nila na legal daw. With papeles daw yung paghuli nila kay Tatay Digong. Pero naniniwala ba tayo doon? Hindi. Dahil illegal kidnapping ang ginawa nila, mga kababayan. Balik tanaw tayo sa panahon na namuno si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpile natin ang lahat ng kanyang mga pahayag doon kung gaano niya ipinamalas ang kanyang pagmamahal sa bansa. Ituon niyo po ang inyong mga mata at atensyon dito po sa ating LED wall, sa lahat ng mga nanonood sa ating ngayon, sa inyong mga cellphone, mga desktop, laptop, tablet, at panoorin natin, magbalik tanaw tayo noong panahon ni President Rodrigo Duterte. Galit ako. Sira ang bayan ko. Mahal ko ang bayan ko. Mahal ko kayo. Huwag kayong magaling. But we will never compromise our dignity as a Your concern is human rights. Mine is human life. No one over me to destroy, not really fight, but destroy the Communist Party of the Philippines. Kaya ko mamatay, maulog sa aeroplano, I am very happy. Alam mo bakit? Sabi ko, without declaring Marcelo, I dismantle the oligarchy that control the economy of the Philippines. We will make superior devolution infrastructure in the Philippines. In other words, we are going to build the Gone are the days when the Philippines decides
and acts in the shadows of the great powers. We may need your help, but we will not go at the expense of the dignity of the Filipino. I am a Filipino. If I am accused of something, it must be within the jurisdiction of the case. If I am tried, it should be before a Filipino judge. And the prosecutor must be Filipino like me. I am not a Filipino for nothing. Kasi ganito lang kami kapobre. Do not with our dignity. Sino po ang naniniwala na makakasama natin muli si Tatay Digong? Iba-iba man yung religion natin, iba-iba yung paniniwala natin. Pero dahil sa pagmamahal natin sa bansang Pilipinas at sa pagmamahal natin kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, tayo ngayon ay nagkakaisa dito sa Liwasang Bonifacio at sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging kasama natin ang mga OFWs na patuloy na nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ngayon mga kababayan, para magpatotoo sa mga nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ating tawagin ang Legal Counsel ni Pastor Apollo C. Tuloy, walang iba kundi si Attorney Kay Laurente. Magandang gabi po sa ating lahat! Magandang gabi, Pilipinas! 4 na araw na po tayong nagluluksa, tama? 4 na araw na walang tulog, 4 na araw pong nag-aalala dahil kinuha po nila sa atin ang ating Tatay Digong! Tama? Mga kababayan, andito po ako sa inyong harapan para po ibahagi ang mensahe at dalangin ang isa sa matalik na kaibigan ni Tatay Digong, walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy. At babasahin ko po mga kapatid. Dalawa po ito. Ang una po, to all my dear countrymen, mga kababayan, and especially to our former President Rodrigo Roa Duterte and family, Vice President Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte, Mayor Paste Duterte, Kiki Duterte, and Hanlon Agansenya, I deeply empathize with what you are experiencing now. I am horrified by the news of what transpired at Villamor Air Base, where Tatay Digong was reportedly held and coerced to fly to the Netherlands against his will to face a trial that the world knows is not necessarily legal. I also sympathize with the anguish of his family, who were vastly outnumbered by a phalanx of uniformed police officers, accompanied only by 2 lawyers, Attorney Deldra and Attorney Miguel, and ultimately separated from former President Rodrigo Duterte. Mga kababayan, it has not been long since KOJC